Alam nyo ba, sa buong Pilipinas, marahil ay wala ng pangalawang taong katulad ko, ngunit sa sandaling ito, may isang tulad ko na ang makamay ay matatak na nakahawak sa manibela, bumibiyahe sa malalapat na abenida at makikipot na eskinitaeng Maynila. Mula sa isang babaeng taga-nayon sa Belarus na hindi marunong bumasa kahit isang salitang Tagalog hanggang sa maging isang ganap na mamamayang Pilipino na may pangalang Bella Reyes, mula ron hanggang sa makakuhang lisensya para sa isang profesional na pampasaherong bus at mag-isang magdalangam nga turista sa mga bundok at dalampasigan ngang Pilipinas. Bakit kaya laging sold out ang bawat biyahe ngang kanyang tourist bus? Anong landas ang kanyang tinahak para marating ang kinalalagyan niya ngayon? Ngayon, pakinggan natin ang tunay at nakaantik na kwento ng babaeng ito at ng Pilipinas. Ako si Alena. Ipinanganak ako sa Belarus, sa isang maliit na nayon sa labas ngang Minsk. Dun, napakahabang ang taglamig at kayang tabunan ng niebe ang mabababang pader. Mahirap din ang buhay. Pero noong bata ako, hindi ko iyon naramdaman dahil iyon lang ang mundong alam ko. Ang pamilya namin ay isa sa mga pinakamahirap sa nayon. Ang aking ama ay naktatrabaho sa isang sakahan. Ang mga kamay niya'y makaspang na parang balat na puno at tuwing taklamig, laging nagdurugo ang mga bitak sa kanyang mga daliri. Ang aking ina naman ay nagtatanim ng gulay sa aming maliit na bakuran at sa kapirasong lupang iyon, pilit niyang itinatawid ang aming pamilya sa araw-araw. Sa kabila nito, hindi ipinaramdam sa akin nga aking nga magulang na wala akong kinabukasan, lalo na ang aking ama. Gabi-gabi, sa hapagkainan, kahit ano pa ang nakahain, isa lang ang lagi niyang sinasabi, "Alena, hanggang dito na lang kami sa buhay na ito, pero ikaw iba ka. Kailangan mong makarating sa Pilipinas." Noong una kong marinig iyon, gulong-gulo ang isip ko. Pilipinas, sa isang nayon sa Belarus, ang Pilipinas ay isang malayong pangalan lamang sa mapa, walang kinalaman sa buhay ko. Noon, hindi ko man lang maisip kung anong klaseng lugar iyon. Pero sa aming nayon, ang salitang Pilipinas ay unti-unti nang naging simbolo ngang pag-asa. Dahil mayroon ng ilang ate mula sa aming nayon na nagpakasal o nagtrabaho sa Pilipinas at pagkalipas ng ilang taon, pagbalik nila para silang ibang tao, ang pagbabagong iyon ay kitang-kita sa kislap ng kanilang mamata. Noong ako'y 12 taong gulang, habang pauwi mula sa eskwela, natanaw ko mula sa malayo ang isang malaking itim na kotse na nakaparada sa gitna ng plaza. Ang babaeng bumaba mula rito ay napakaganda, kaya napatigil ako. Ang kanyang buhok na dark brown, ang kanyang sunot sa modang pananamit, at lalo na ang kanyang kumpiyansa, iba siya sa lahat ng taga-nayon. Siya pala si Ate Maricel, na 3 taon nang kasal sa isang Pilipino, nakumpulan ang matao. Pinalibutan siyang mabata, habang ang mga matatanda ay naktipon sa gilid, punong pagkamangha ang mga mata. Nang gabing iyon, bumisita si Ate Maricel sa aming bahay. Kinuha ng aking ama ang dala niyang mga pasalubong mula sa Pilipinas, mga tuyong mangga at polvoron, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang may ilaw mula sa loob. Buong pagmamalaking ikinuwento ni Ate Maricel ang kanyang buhay sa Pilipinas, ang kabaitan ng kanyang asawang Pilipino, ang hirap noong una dahil hindi siya marunong magsalita, at ngayon may sarili na siyang maliit na sari-sari store. Nakaupo ako sa isang maliit na bangko sa sulok at sa unang pagkakataon, sinimulan kong isipin kung ano nga ba talaga ang Pilipinas. Mag-aral kang mabuti, pinakamahalaga ang wika. Kailangan mong matutong magtagalog, ang sabi ni Ate Maricel bago umalis. Ang masalitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Mula noon, nagdesisyon ang aking ama. Kahit gipit na gipit kami, pumunta pa rin siya sa kalapit na bayan at binili ang lahat ng librong Tagalog at Ingles na makita niya. Sa gabi, sa ilalim ngang madilim na ilaw, binuklat ko ang aklat sa Tagalog. Hindi maintindihan ng aking ama ang matitik, pero habang pinapanut niya akong nag-aral, tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ko na hindi may paliwanag na kasiyahan sa kanyang mukha. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tingin na iyon. Sa eskwelahan, katamtaman lang ang aking magrado, walang espesyal sa math, science
o history, pero iba sa wika. Ang Ingles ay natututunan ko sa guro, pero ang Tagalog, mag-isa kong pinag-aralan, salita bawat salita. Noong una, nahirapan ako sa baybayin pa lang. Ang maletrang iyon ay parang mga sikretong kodigo mula sa ibang mundo para sa isang dalagang taga-nayon. Ngunit hindi ako sumuko. Ang tingin na aking ama ang laging nagbibigay sa akin ng lakas. Noong ako'y 16, bumalik ang pangalawang taga-nayon na pumunta sa Pilipinas, si Ate Sofia. Ang mga kwento niya ay mas kamangha-mangha pa kaysa kay Ate Marichel. Napakabilis nga internet sa Pilipinas. Malinis ang mga siyudad at ang public transport. Sobrang dali gamitin. At ang pinakamahalaga, puno NG oportunidad ang lugar na iyon. Kahit saan ka man galing, basta masipag ka, may paraan para baguhin ang tadhana. Ang tono ni Ate Sofia habang sinasabi iyon ay punong katiyakan, isang katiyakang nakmumula sa taong personal na nakakita at nakaranas nito, tumagos iyon sa aking puso. Tiningnan ni Ate Sofia ang mga notebook ko kung saan ako nagsasanay magsulat ng Tagalog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wow, ang galing mo ng magsulat. Kung ganito ka nakagaling, hindi ka mahihirapan sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon ang unang nagbigay sa akin ng tunay na tiwala sa sarili. Pagkatapos nun, sa edad na 18 at 19, ginugol ko ang lahat ng aking libreng oras sa pag-aral ng wika. Nahanap ako nga palabas at pelikulang Pilipino sa internet, ginagaya ang kanilang pagsasalita. Unti-unti, naging natural ang aking pandinig at marami na akong naiintindihan, ngunit simula pa lang ang wika. Alam kong kulang pa ako sa kaalaman tungkol sa kultura, kasaysayan at kaugalian ng Pilipinas. Kaya sinimulan kong basahin ang lahat ng materyales na mahahanap ko, pinupuno ang aking isipan ng lahat ng bagay tungkol sa Pilipinas. Nung ako'y 20, ang aking ama naman ang laging pumupunta sa bayan para maganap NGMH, oportunidad sa trabaho na may kaugnayan sa Pilipinas. Isang hapon, hingal na hingal siyang pumasok sa bahay, naknininging ang kanyang mamata. Alena, ito na ang pagkakataon. May isang travel agency sa Pilipinas na naghahanap ng foreign tour guide. Ang puso ko'y biglang kumabog ng malakas. Totoo ba ito? Dumating na ba talaga ang pagkakataong magbabago ng aking kapalaran? Agad-agad akong tinulungan ni Itay na ayusin ang aking aplikasyon. Nag-record ako ng isang video kung saan ipinakilala ko ang aking sarili sa Tagalog. Binibigyang diin na marunong akong magsalitang Tagalog at Ingles at ipinahayag ang aking pagmamahal sa kulturang Pilipino. Ang 2 linggo pagkatapos kong ipadala ang aplikasyon ay ang pinakamahabang 2 linggo sa buhay ko at pagkatapos nangyari ang himala. Isang kumpanya sa Maynila na tinatawag na Perlas ng Silangan Travel Agency ang nagpadala ng acceptance letter. Nakuha ko ang trabaho bilang foreign tour guide. Nang makita ng aking ama ang sulat, namula ang kanyang nga mata. Si inay naman tahimik na nagpunas ng luha. Iyon ay maluhang saya at maluha rin ng paparating na pamamaalam. Magtatagumpay karun. Sa Pilipinas, mabuhay ka ng laging nakangiti. Iyon ang huling bilin ni Itay na itinago ko sa kaibuturan ng aking puso. Dala ang lahat ng aming naipon at ang aking mapangarap sa isang maliit na maleta. Sumakay ako sa eroplano sa unang pagkakataon. Paglabas ko sa Ninoy Aquino International Airport, natulala ako. Napakalinis, napakamoderno, at napakabilis ng lahat. Nasa lahat ng dako ang makaratula sa wikang pinag-aralan ko ng maraming taon. Dun, sa labas, nakatayo ang isang staff mula sa travel agency na may hawak na karatulang may pangalan ko. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangungusap. Magandang araw po. Ako po si Alena. Binigyan ako ang kumpanyang isang maliit na condo unit. Mas maganda ang kondisyon nito kaysa sa aming bahay sa Belarus. May mainit na tubig, kalan at aircon, mga bagay na luho sa amin pro pang araw-araw lang dito. Ang unang linggo ay para sa pagsasanay. Inilibot nila ako sa mga pangunahing pasyalan sa Maynila, Intramuros, Rizal Park, Mall of Asia at makainan sa gabi. Ngunit para maging isang tunay na tour guide, hindi sapat ang sigasig. Noong una, mayroon pa akong malakas na banyagang punto at hindi pa malalim ang pag-unawa ko sa kultura.
Kaya pagkatapos ng trabaho, nag-aral ako ng kasaysayan ng Pilipinas at nagsasanay sa aking pagbigkas. Ang una kong opisyal na grupo ay isang pamilyang Amerikano. Kahit nanginginig ang boses ko, mainit nila akong tinanggap. Medyo nagakamali ako, nalito ako sa National Museum of Fine Arts at National Museum of Anthropology. Pero sa tuwing magkakamali ako, buong puso akong gumihingi na paumaing at bumabawi sa susunod na destinasyon. Sa huli, binigyan pa rin nila ako ng magandang review. Lumipas ang mga buwan at unti-unti akong gumaling. Naging isa ako sa mga paboritong tour guide, lalo na para sa mga turistang Europeo. Isang araw, isang turista ang nag-upload ng litrato namin sa social media na may caption, "Ang magandang tour guide mula Belarus sa Pilipinas." Naging viral ito. Biglang dumami ang mga booking na humihiling na ako ang kanilang maging gabi. Dahil dito, lumaki ang kita ko at nakapagpapadala na ako ang pera sa aking mga magulang buwan-buwan. Umiyak ang aking ama sa telepono, sinasabing sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Ngunit may kaakibat na presyon ang kasikatan. Minsan, mas interesado pa ang mga turista sa akin kaysa sa mga pasyalan. May mga pagkakataon ding nahirapan ako sa malalaking grupo ng turista na may ibang kultura, nakakalat ng basura o maingay sa publiko. Bilang tour guide, responsibilidad kong ayusin ang lahat. May mga gabing umuwi akong pagod at umiyak na lang mag-isa. Pero pagkatapos, sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magpatuloy. Sa kabilang lahat, minahal ko ang trabahong ito. Ang makasamahan ko sa trabaho ay naging pamilya ko na rin. Pagkatapos ng trabaho, minsan ay pumupunta kami sa Roxas Boulevard, bumibili ng sisig at San Miguel beer, at nakukuwentuhan habang nakaupo sa tabing dagat, o di kaya'y nakakantahan kami sa video bar para ilabas ang lahat ng eming sama ng loob. Tuwing buwan, tumatawag ako sa aking magulang sa Belarus. Pakakita ko sa mukhang aking ama sa screen, lagi akong naiyak. Laging tinatanong ni inay kung kumakain ba ako ng maayos, kung umiinom ba ako ng halo-halo, at kung masyadong mainit ba ang tag-araw sa Pilipinas. Ang mga munting paalalang iyon ang nagsisilbing kanlungan ko sa aking pag-isa. Lumipas ang 3 taon, ang makalsada ang Maynila ay naging pamilyar na sa akin. Ramdam ko na unti-unti akong niyayakap ng islang ito at naging malinaw sa akin na gusto kong dito na talaga manirahan, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang tunay na kabilang sa lupang ito. Isang gabi, habang nakatingin sa libu-libong ilaw ang Maynila mula sa bintana ang aking kondo, isang ideya ang naging malinaw sa aking isipan. Gusto kong maging isang tunay na Pilipino. Ang prosesong naturalization ay mahirap. Kailangan kong manirahan sa Pilipinas ng legal sa loob ng 5 taon, makaroon ng matatag na pinakakakitaan at kumpletong talaan ng buwis. Kailangan ko ring pumasa sa pagsusulit sa Filipino at kasaysayan ng Pilipinas. Nag-aral ako ng mabuti, binasa ang kasaysayan ng Pilipinas mula sa mga katutubo hanggang sa modernong panahon. Habang mas marami akong natututunan, lalo akong humanga sa yaman ng kwentong lupaing ito. Buong-buo ang suporta ng aking ama. Iyan ang pangarap ko, at iyan din ang pangarap mo. Gawin mo. Lagi kang tama, sabi niya sa telepono. Pagkalipas ng 5 taon, nag-apply ako. Halos hindi ako makatulog bago ang pagsusulit. Sa loob ng testing center, huminga ako ng malalim. Ang bawat tanong sa papel ay parang mapiraso nga aking buhay sa nakalipas na 5 taon. Kampante kong sinagot ang lahat. Nang dumating ang sulat na nagsasabing pumasa ako, nasa banyo ako ng opisina, napayak ako ng husto, hawak ang aking telepono, hindi tumitigil ang agos ng aking maluha. Opisyal na akong mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Mayroon na rin akong bagong panggalan, Bella Reyes. Nang tawagan ko ang aking magulang, humagulgol si Itay. Nagawa talaga natin, sabi niya, para sa aming dalawa. Nang gabing iyon, ipinagdiwang akong aking makasamahan sa isang kainan. Puno ang mesang pagkaing Pilipino. Pagkatapos maging Pilipino, isang bagong pangarap ang nabuo sa isip ko. Sa mga nakaraang taon, lagi kong tinitingnan ang upuan ng driver ng tourist bus. Mayroon kaming isang driver, si Mang Lito, na 20 taon nang nakmamaneho.
Kabisado niya ang bawat sulok ngang Maynila. Minsan, naligaw akong daan, pero kalmado lang niyang sinabi, "Okay lang, maambela, madali lang tong ikutin pabalik, huwag kang mag-alala." Ang kanyang kahinahunan at profesionalismo ay hinanggaan ko. Napasya akong kumuha ng lisensya para sa profesional na pampasaherong bus. Pagpasok ko sa driving school, lahat ng mata ay nasa akin. Isang banyagang babae na gustong maging bus driver, hindi biro yan, mahirap yan, sabing instructor. Sinabi ko sa kanya na ako ay isang Pilipino na, si Bella Reyes, at desidido akong maging bus driver. Ang written exam ay madali lang, pero ang practical test ay ibang usapan. Ang isang 12 metrong bus ay malayong-malayo sa isang kotse. 2 beses akong bumagsak, nawalan akong pag-asa. Doon na pumasok si Mang Lito. Nabalitaan niya ang ginagawa ko, tutulungan kita. Pagkatapos ang trabaho, mag-practice tayo sa isang bakanteng parking lot. Alok niya, gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, gaano man kapagod, tinuturuan ako ni Mang Lito. Huwag mong higpitan masyado ang hawak sa manibela, bigyan mo siya ng espasyo. Dahan-dahan lang. Sa aking pangatlong pagsubok, naipasa ko ang pagsusulit. Ang pakiramdam ay parang pangalawang beses akong naging Pilipino. Kinausap ko ang may-ari ng kumpanya, ang matandang boss, at nakmungkahingang isang matapang na ideya, hayaan akong maging driver at tour guide ng sabay, makakatipid sa gastos, at maaari kaming gumawa ng bagong tour package na tinatawag na biyahe ni Bella. Pumayag siya sa isang kondisyon, kailangan ko munang mag-training kasama si Mang Lito sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, nagsimula na akong mag-isang bumiyahe. Ang una kong tour ay isang ruta na ako mismo ang nagdisenyo. Bago dumating ang mga pasahero, sinuri ko ang buong bus. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Bella, ang inyong driver at tour guide para sa araw na ito. Gulat at pahanga ang nakita ko sa mukhang nga pasahero. Ngunit napalitan iyon ng tiwala dahil sa aking mayos na pagmamaneo at malinaw na pagpapaliwanag. Sa pagtatapos ng biyahe, isang matandang ginang ang lumapit at hinawakan ang aking kamay. "Salamat, iha. Ito na ang pinaka-espesyal at pinakaligtas na biyaheng bus sa buong buhay ko." Hindi nagtagal, naging sikat sa internet ang biyahe ni Bella. Laging fully booked ang aking mga tour, ngunit hindi lahat ay madali. May mga pagkataong may mga turista, tulad ng isang grupo mula sa Japan, na hindi komportable na isang babae ang nagmamaneho ng malaking bus. Pinatunayan ko sa kanila sa pamamagitan ng aking galing na mali ang kanilang akala. Mayroon ding isang pagkakataon na isang turista ang sumunod sa akin hanggang sa hotel at kinailangan kong humingi ng tulong sa security. Sa panahong iyon, isang malaking pagbabago ang nangyari sa kumpanya. Biglang nagretiro ang matandang boss. Ang pumalit ay ang kanyang anak, si Miguel de Leon, 35 taong gulang, na nag-aral ng business management sa Amerika. Sa unang araw ni Miguel, kinausap niya ang bawat empleyado. Pagpasok ko sa kanyang opisina, kinakabahan ako. "Miss Bella Reyes, maupo ka. Marami nang naikwento sa akin si Papa tungkol sa iyo." Iba ang kanyang pamamaraan, mas moderno at bukas sa pagbabago. Humangha siya sa konsepto ng biyahe ni Bella. "Gusto kong palawakin pa ang ideyang ito. Puwede ka bang tumulong sa pakbuo ng habahong tour?" Walang alinlangan akong pumayag. Nagsimula kaming magtrabaho ng magkasama. Nag-develop kaming mabagong tour na nakasentro sa tunay na karanasang Pilipino, mamalengke sa palengke, matutong gumawang bibingka sa bahayng isang lola, at matulog sa isang antigong bahay na bato. Habang tumatagal, mas nakikilala namin ang isa't isa. Nalaman kong kahit sa Amerika siya nag-aral, mahal na mahal niya ang kulturang Pilipino. At nakakagulat, marunong siyang magsalita ng kaunting Russian dahil nag-exchange student siya sa Moscow noon. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, kumain kami sa labas. Nakwento ako tungkol sa pangarap ng aking ama at sa lahat ng pinagdaanan ko. Tahimik siyang nakinig at sinabing, "Napakagaling mo, hinahangaan ko ang tapang mo." Ako kasi,
laging sumusunod lang sa landas na inilatag ng aking ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Magkaibang ang aming pinahmulan, ngunit pareho kaming nabuhay sa ilalim ng inaasahan ng aming makamakulang. Mula nun, nagbago ang aming samahan. Isang araw, hiniling niya sa akin na mag-organisang isang espesyal na tour para sa isang importanteng bisita ang editor ng isang sikat na American travel magazine. Naging matagumpay ang tour. Pagkatapos, mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay at taimtim na nagpasalamat. Nakatitigan kami at may kung anong kuminang sa aking puso. Makalipas ang isang linggo, inilabas ang magazine ang isang special feature tungkol sa bagong karanasan sa turismo sa Pilipinas. Ang tour guide na nagmamaneho ng sariling bus na may kasamang litrato at panayam sa akin. Nakaroon ng celebration party sa kumpanya. Sa kalagitnaan ng party, biglang dumating ang matandang boss. Tiningnan niya kaming dalawa ni Miguel at isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nang paalis na ang lahat, biglang nagsalita ang matandang boss. Bella, alam mo ba, mula nung sinabi mong gusto mong maging Pilipino, ikaw na ang pinili kong manugang. Biglang tumahimik ang lahat. Namula ang mukha ko. At si Miguel naman ay nataranta. Ngunit tumawa lang ang matandang boss at maya-maya'y natawa na rin kaming lahat. Nang gabing iyon, habang hinahatid ako ni Miguel, humingi siyang paumanhin, pasensya ka na kay Papa. Ngunit pagkatapos ang ilang sandali, idinuktong niya, pero hindi naman sa lahat ng bagay ay mali siya, matagal na kitang gustong yayain. Inamin niya na napansin na niya ako mula pa noong una, pero dahil sa aming posisyon, hindi siya lumapit. Lalo siyang humanga nang makita niya ang aking determinasyon na maging bus driver. Doon nagsimula ang aming pag-ibigan. Sa trabaho, kami ang perpektong team. Pinalawak namin ang aming manga tour hanggang Cebu at Palawan. Pagkalipas ng 6 na buwan, inanunsyo namin ang aming relasyon sa mga kasamahan. Tuwang-tuwa sila para sa amin. Isang araw, isinama ako ni Miguel sa aking paboritong ruta. Nang uupo na ako sa driver's seat, iniabot niya ang isang maliit na kahon. Sa ibabaw ang manibela, isang singsing. Biglang bumuhos ang aking galuha. Sinabi ko ang o, at pagkatapos ay itinuloy namin ang biyahe. Iyon ang pinakamasayang biyaheng buhay ko. Lumipat ang aking mga magulang mula Belarus para sa aming kasal. Sa Naya, nang makita ko si Itay, niyakap niya ako ng mahigpit at matagal. Walang salita, puro damdamin. Sa araw ng kasal, buong pagmamalaking inanunsyo ang matandang boss. Ang manugang kong ito, ako mismo ang pumili. Nagtawanan ang lahat. Ang aming honeymoon ay sa aking nayon sa Belarus. May nakasabit na banner sa plaza, "Welcome home Alena, Miguel." Nagulat ang aking makababata nang malaman nilang nagmamaneho ako ng tourist bus. Si Miguel naman, kahit hindi pa ganun kahusay sa rasyan, ay mabilis na nakasundo ang mga kalalakihan doon, umiinom ng vodka at nagtatawanan. Pagbalik namin sa Pilipinas, nagsimula ang aming buhay may asawa. Patuloy ako sa pagmamaneho at si Miguel sa pamamahala ng kumpanya. Naging tulay din ako sa pagitan ng Pilipinas at Belarus, lalo na nang ako ang naging guide para sa mga opisyal ng Belarusian Embassy. Ngayon, tuwing umaga, pakpasok ko sa parking lot at paksakay sa aking bus. Mayroon akong ritual, sige na, Bella, oras na para bumiyahe. Habang tinatahak ko ang mga kalsadang Maynila, ang tanawin sa labas ay kasing pamilyar ng aking mga palat. Payapa at masaya ang aking puso. Kahapon, nakatanggap ako ang balita mula sa Belarus na nagpayak sa akin. Ang aking ama ay nagbukas ng isang maliit na klase ng Tagalog sa kanilang community center para sa mga kabataang nangangarap ding makipagsapalaran sa Pilipinas tulad ko. Ang aking paglalakbay pala ay nagsisilbi ring ilaw para sa landas ng iba. Ngayon, muli akong umupo sa driver's seat. Sa rearview mirror, nakikita ko ang aking mukha, ang mukha ng maliit na batang babae mula sa isang nayon sa Belarus na nag-aaral ng Tagalog sa ilalim ng madilim na ilaw. Ngayon, hawak niya ang manibela sa gitna ng Maynila. Inistart ko ang makina.
pinindot ko ang gas. Sige na, Bella. Oras na para bumiyahe.